Good day, everyone. I'm Lorenzo Jose F. Orenya from Grade 10 Barium. I'm reporter number 35, and my lesson is all about computer automatically turns off or restart. So, na-experience niyo na rin ba yung habang naglalaro kayo or nag-games kayo, then biglang mag-shutdown yung PC nyo? Hassle, di ba? Parang sobrang nakakainis. Kaya this video is para maturuan kayo kung ano yung mga possible cases, ba't ito nangyayari, and bibigyan ko na rin kayo ng mga methods kung paano ito ma-prevent and maayos. Let's start. So here's the possible causes on why this is happening. Unahin na natin ang computer overheating. So bakit nga ba nagkakaroon ng computer overheating? Ito yung nangyayari dahil alam naman natin na ang computer is dapat nagra-run sa stable temperature nito. Temperature na malamig. That's why kapag ang inyong computer is nagra-run sa maximum temperature niya or temperature na mainit, may possibilities na ito yung mag-shutdown ng kusa upang wala na rin siyang ma-damage na ibabang components na katabi niya kapag siya ay nag-iinit na. So here po ang isang example ng system unit na nasusunog dahil sa computer overheating. Ayan po ang mga possible pwedeng mangyari kapag hindi nag-shutdown ng yung computer kahit ito'y nag-overheat na. Okay, so here is the several reason why our computer is overheating. So dito ibibigay ko na sa inyo kung anong mga possible cases kung bakit ang inyong computer is nag-overheat. And bibigyan ko na rin kayo ng mga simple way para ma-solusyonan ito. So unahin na natin ang dust, dirt, hair, and debris clogging the air vent and preventing proper airflow inside the computer. So here sinasabi lang na uh, kapag naharangan ng mga dumi or hair yung window or yung ventilation ng inyong system unit is maaari na siyang hindi mag-produce and hindi na siya mag-prevent ng proper airflow sa inside ng inyong system unit. Next is faulty power supply unit or PSU fan. So, alam naman kasi naman natin na ang PSU fan, ito yung nag-handle ng cooling sa loob ng ating ng system unit. That's why, kung inyong PSU fan is sira or or hindi gumagana, is wag na natin itong pilitin pang ilagay. Bumili na tayo ng bago kung talagang meron naman tayong budget. Kung wala man, is magtiis-tiis muna tayo na wag muna maggamit ng computer. Okay, next. Dried out thermal paste between the heatsink and the CPU. So here, alam naman kasi natin na ang thermal phase, ito yung tumutulong sa processor upang maibigay niya ng maayos yung heat niya papunta dun sa fan. Para yung fan naman is yung maglalabas ng init palabas ng system unit. So, kapag ang inyong thermal phase is tuyo na, ay na mga pwedeng maging sanhi upang mag-overheat ang inyong computer. Okay, next, a bad RAM. So, dito naman, sinasabi lang na kapag ang inyong computer is high quality or matataas sa mga graphics ng inyong mga ginagamit. Dahil alam naman natin na ang RAM um, is yung parang memory ng ating computer at storage data. Kaya kapag ang pangit na RAM is sinalpak mo sa high quality na computer, is maaari din itong mag-cause ng overheat sa ating computer. Plus na lang, if yung RAM na nabili mo is hindi applicable or hindi equal sa motherboard. Kasi hindi naman lahat ng motherboard is supported yung ating mga RAM. Okay, so pagtapos natin pag-aralan ang mga several reason why your PC is overheating, ngayon naman is pag-aaralan natin ang ways to fix the above mentioned overheating causes. Ngayon ituturo ko naman sa inyo mga pwedeng gawin sa mga na-mention na overheating reason doon sa kaninang natala natin. Okay, so first, open up your machine and use a small vacuum or can of compressed air with the crevice tool to blow the dust. Concentrate your efforts on the problematic areas such as the processor fan. So dito sinasabi lang na kapag madumi na talaga ang inyong system unit, is need mo na itong buksan. Kaya sinasabi open up your machine and use a small vacuum. So marami namang mga maliliit na vacuum na available na sa nationwide o sa mga market katulad na lang nito. So yan ang isang example ng maliit na vacuum na kasya sa loob ng ating system unit.
And sinasabi rin dito na concentrate your efforts on the problematic areas. So, pagtuunan daw natin ng pansin yung mga parts or components na talagang napakadumi na, such as yung processor fan. Kasi alam naman natin na ang processor fan, yan ang pinakamahalagang component sa loob ng system unit in terms of overheating. Kasi siya yung nagbibigay ng cool cool temperature, and minsan siya rin is yung naglalabas ng hot temperature sa loob ng ating system unit. Okay, so next, change broken fans. So here, napaka-obvious naman. Kapag sira na yung fan natin, is palitan na natin kasi hindi na natin yun mapapakinabangan. Huwag na natin i-recycle kung ganun nga. Okay, next, confirm that the processor fan is tightly fixed on the processor and there is enough thermal phase. So dito sinasabi lang na i-make sure natin na yung mga lock nung processor fan is na maayos yung pagkakalagay. Kasi para malabas niya or mailabas niya yung init na nanggagaling doon sa processor. And sinasabi rin dito na there is enough thermal paste. So, maglagay tayo ng enough na thermal paste sa pagitan ng processor fan at ng processor para matulungan niyang maayos mailabas yung init na nanggagaling sa processor. Okay, next, clean up the dried up paste and reapply a new coat. So, here sinasabi lang na kapag yung ating thermal paste is tuyo na, is linisan natin and lagyan natin ng panibagong coat ng thermal paste. And next, test and replace faulty RAM. So dito, sinasabi lang na kapag kapag sira na yung RAM natin, is wag na natin pilitin na kaya pa niya. Palitan na natin if kaya ng budget, and kung katulad ng sinabi ko kanina, kung mataas yung quality or high-end yung computer, bumili na rin kayo or mag-invest na rin kayo sa mataas na klase ng RAM. So next is, purchase an external graphics card to utilize for intense computer programs and operation. So dito sinasabi lang na kapag ang inyong ginagawa sa iyong computer is mga intense computer programs, is kailangan yung mga bibilihin nyo ling external graphic card is malalakas din and high-end din or high quality. Because imagine if bumili ka ng external graphic cards na mababang klase or mabilis masira, tapos sinalpak mo siya sa inyong computer na yung ginagawa is mga intense computer programs and operations, is for sure mabilis lang din itong masira, and pwede pa itong isang maging cost ng pagka-overheat ng iyong computer. That's why kapag bibili ka ng graphic card, is always make sure na ka-level ng inyong computer. Okay, so matapos natin i-discuss ang objective 1 or ang computer overheating, ngayon is mag-proceed naman tayo sa objective number 2, which is ang faulty hardware. So, bakit nga ba nagkaka-faulty hardware? Ito ay nangyayari dahil siguro nag-install ka ng hardware sa isang computer na hindi compatible, kaya ang kinalalabasan nito is mag-shutdown ng kusa ang iyong PC. So, para maayos natin ang gantong case, is first, mag-run ka ng device manager. So, ang device manager kasi, siya yung nagbibigay sa iyo ng trusted information about sa nasirang components ng computer mo. Katulad na lamang ng monitor, network adapter, storage controller, at disk driver. At kung still mangyayari iyon is, alisin na muna ang mga hindi mahalagang components na nasa iyong system unit. Tulad ng network card, RAM, video card, or modem. So, hindi ko naman sinabi tanggalin nyo. Ang sinasabi ko lang is, para malaman nyo kung anong components yung may sira. Like kasi, kanyari, nakatanggal yung 4, yung ibang components, tapos yung isang components ay nakadikit. Tapos yung components na yun, yung PC mo is nag-shutdown. So, it means, yun yung may sira. Yun yung may kailangan kang bilhin ng bago para maayos yung pag-shutdown nyo. Yan po. Okay, ngayon tapos na tayo sa objective number 2. Ngayon ay mag-proceed naman tayo sa objective number 3, which is all about virus and malware. And of course, dahil tao lamang tayo, and we don't even know how to figure if may virus na or malware sa ating computer or system,
tuturuan ko muna kayo ng mga basic way para ma-figure if may virus na nakapasok sa computer nyo or system. Basic lang. I-observe nyo lang kung pare-pareho ng time, ng araw, ang pag-shutdown ng inyong computer. Isa na yan sa mga sign na may virus na ang inyong computer kapag pare-pareho ng time and day yung pag-shutdown ng computer nyo. And then, isa pa, kapag ito ay nagra-run ng iilang program or like kahit hindi ka naman nagpaparan ng program tapos kusang biglang may magra-run, yun ang isang way para ayun ang isang sign na may virus na rin ang iyong computer. So, for sure, may virus na yon and malware. Kapag sure ka na may virus na yon and malware, ang mga pwede mong gawin para maalis ito is pwede kang mag-use ng antivirus software and anti-malware tool. Yan ang mga pwede. And many, many more. Marami pang mga pwedeng antivirus na i-install sa ating computer or software. So here magbibigay ako ng example ng mga pwedeng mangyari sa ating computer kapag ang virus or malware is nakapasok dito. Ito ay ang corrupting system files. Dahil alam naman natin lahat na ang system file is tumutulong upang maging tama ang pag-ooperate ng ating computer. So imagine if napasok ito ng malware and virus, tapos na-corrupt niya ang file na yon, is pwede itong maging issue sa system na pwede rin maging sanhi ng pag-shutdown ng ating PC. Okay, so ngayong tapos natin i-discuss ang objective number 3, ngayon mag-proceed naman tayo sa objective number 4, which is all about operating system issue. So, ang issue nito is mostly nangyayari dahil sa pag-upgrade natin ng mga new version ng Windows. Like, galing kang Windows 7, mag-upgrade ka ng Windows 8. So, ang mga example ng issue nito is like, galing kang Windows 7, tapos pagka-upgrade mo ng Windows 8, doon mo na na-feel or doon mo na na-experience yung pag-shutdown ng iyong PC. So, ang pagda-diagnose naman ng issue na ito is madali lang dahil it's your choice kung gusto mo pang mas i-upgrade yung Windows mo and i-check if hindi na mo shutdown yung computer mo ng automatically or ibabalik mo na lang doon sa default setting or factory default setting niya na nakasanayan mo na hindi talaga nag-shutdown ang iyong computer. Pero nasa sayo pa rin naman yun if gusto mong kung anong gusto mo, if gusto mong i-new version or ibalik na sa default settings. Pero, advice ko lang sa inyo na kapag mag-upgrade kayo ng new version ng Windows is always kayong mag-backup ng mga important files na nandun sa computer nyo. Para kahit mag-upgrade kayo and nawala yung mga files mo doon sa old version ng computer mo is pwede mo lang din siyang ilagay doon sa sa new version ng na-upgrade mo. Okay, so now, let's proceed sa objective number 5, which is all about faulty power supply battery or charger. This issue is isa sa mga pinakamadaling solusyonan or is i-diagnose. Mostly kasi nakikita ang issue nito sa sira na nakakabit sa power plug, and then yung sira sa surge protector. At saka, ang paggamit po natin ng computer and ng apps is may need na tamang voltage and battery. Kaya kapag magkaiba ang voltage ng iyong ginamit, for example, mabigat na apps, sinalpak mo sa mababang voltage, is pwede nitong i-shutdown ng iyong PC or computer. Kaya dapat lang if mabigat na apps ang gagamitin mo, is dapat mataas na voltage din mo din ito isasalpak. Okay, now for our last objective, objective number 6, which is all about software issue. Sinasabi na cause ng biglaang pag-shutdown ng ating computer here is dahil sa hindi natin tamang pag-maintenance ng ating system. Dahil alam naman natin na ang software is kailangan ng service maintenance check-up para makita ang mga corrupted files at mga nawawalang mga system files, mga depektibong mga apps, and then yung mga basurang mga files. Kaya tayong mga PC users, hindi porket nakabili na tayo ng mga computer, is wala na tayong obligation. Maling-mali po yun. Dahil kahit nakabili tayo ng computer, is need natin to irregular check-up. We must use legitimate
software version na mas maaasahan natin na magpapa-stable ng ating PC and magpapa-less bug. Ngayon namang naituro ko na sa inyo ang mga possible cases kung bakit nangyayari ang automatically shutdown or pagre-restart ng ating computer. Ngayon naman na ituturo ko sa inyo ang 2 methods na aking na-research na pwede nyong gamitin upang ma-prevent ito kapag nangyari ulit. So, here are some 2 methods on how to prevent the problem from happening again. Okay, so let's start. Okay, here, on first method. So, as you can see sa number 1, pumunta siya sa lower kaliwa ng inyong screen, then click niyo yung Windows. Then, pagka-click niya ng Windows, tinype niya ang Advanced System. Tapos, pagka-click niya ng Advanced System, kinlik niya ang, scroll up niyo lang yung pataas, i-click niyo yung View Advanced System Settings. Tapos, pagtapos nun, mapupunta kayo ngayon sa System Properties. Ngayon, doon sa System Properties, may tatlong settings diyan. Ang pipiliin niyo diyan is yung nasa pinakababa. Yung sa may Startup and Recovery. Okay. Pagka-click niyo nun, mapupunta ka ngayon sa Startup and Recovery. So, tingin kayo sa may bababa nung white na yon, doon sa may System Failure, may nakasulat doon na automatically restart. So, habang hindi nyo pa nagagalaw yun, may check pa yon. And as you can see sa number 6, nawala na. Kasi clinic niya na yon. Ganun lang gagawin nyo, i-click nyo lang. Then pagkatapos nun, i-okay nyo na. Okay nyo na yun. Okay, so ngayon tapos na tayo sa first method. Ngayon, let's proceed naman sa second method. Kaya, so here, as you can see, ni-right-click ko yung app na this PC. Yan, ni-right-click ko siya. And then, pagtaas ko siya i-right-click, makikita nyo sa may system type, may nakalagay yun na 64-bit. Yan. Tandaan nyo lang yung ganyan nyo kung 64-bit or 32-bit, gano'n. Lagi nyo lang tatandaan yung ganyan nyo. Okay? So, now, as you can see, sa first method is, may nakalagay doon na run or may puti na nag-appear dyan. So, para mapalabas yan, ang need mo lang i-click is yung Windows plus R. Pagsabayin mo lang sila. Ayan. Pagsabayin mo silang i-click. So, then kapag napagsabay mo silang i-click, ngayon naman is mapupunta ka sa parang white na yon, which is yung parang white na yan. And then, ang next mong gagawin is yung i-click mo yung H key local machine. Yan. I-click mo yon. And then, pagkatapos mo maklik yon, hanapin mo yung software. Ayun yung next mo i-click, yung software. And then, pagkatapos mo i-click yung software, scroll ka pababa, then hanapin mo yung policies. So here, as you can see, hindi siya nakatutok sa policies. Pero naklik ko na kasi yung policies niyan, kaya hindi na siya nakatutok. And i-click ko na kaagad siya sa Microsoft. Okay, next. Here's step number 5. Pagkas mo i-click yung Microsoft, hanapin mo yung Windows. As you can see, yung Windows. Click mo yon. And then, pagka-click mo nun, i-right-click mo ulit yung Windows. And then, lalabas yung parang white thing na ulit na yon. And then, i-click mo yung New. Yan na. So, pagka-click mo ng New, i-click mo yung Key. So, katulad doon nakikita nyo sa step number 7. Click nyo yung New, then Key. Then, pagkatapos nun, may i-rename kayo doon sa pinakababa nung ano na yun. Nung Windows. Yan. So, sa akin dyan, yung step number 8 ko is naka-ano na siya. Naka-rename na siya. Kaya, hindi ko na siya need i-rename. Pero kayo, as mga gagawa pa lang, is need nyo yan i-rename. At ang ilalagay nyo dyan is yung nakalagay dyan ngayon, yung Windows Updates. So, ang spelling ng Windows Updates dyan is yung Windows, yung W doon is malaki din. Malaki. And then yung updates, malaki rin yung U doon. Then, parehas silang may S sa dulo. Windows Updates. Yun. Then next, step number 9. Pagkatapos mo i-type yung Windows Update, is gagawin mo ulit yung ginawa mo kanina. I-right click mo ulit siya, and then click the new,
as na pinapakita ko sa number 9. And then pagkatapos mo i-click yung new, i-click mo yung key. Yan. And then pagkatapos mo i-click yung key, may i-rename ka ulit niyan. Sa ilalim naman ng Windows updates. Ang ilalagay mo naman ngayon is A tsaka U. Yan, AU. And then pagkatapos mo ilagay yung AU is i-enter mo na ulit. Then right click, then makikita mo ulit yung ano doon, yung new doon. Pero this time, hindi na yung key yung i-click nyo. Ang i-click mo na ngayon is yung dito. Next slide. Yan. Yung mga 32 bits or 64 bit. So, kanina kasi, yung pinakita kong presentation doon, sa ibang vlogger yun. Kaya 64 bits yun. Pero dito, yung pinapakita dito is, yung clinic niya is 32 bit. Pero wala nang pinagkakaiba yun. Kung tinignan nyo doon sa this PC, tapos yung nakalagay doon is yung 32 bits, edi 32 bits yung i-click nyo. Pag nakalagay naman yung 64 bits, edi 64 bits yung i-click nyo. Okay, so, dahil magkaiba nga yung pinagkuhanan ko ng picture na yon, ang clinic naman dito is yung 32 bits, kahit 64 bits yung galing doon. Okay, next. Pagkatapos mo i-click yan, scroll up ka, may lalabas dun sa taas na i-rename ka ulit. Yan, wala pa yan dyan kanina yung no auto reboot with log on user. Wala pa yan kanina. Ako na-rename ko na kaya lumabas na yan. Okay, so, ano nga ba spelling ng no auto reboot log on user? So here, no auto reboot with log on user. So, walang space yan, but in every word is mga capital letter. Like, every first word ng every word is capital letter. Yan. Then, pagkatapos mo na, enter mo na. I-right-click mo ulit siya. Pagka right-click mo sa kanya, i-click mo naman ngayon yung modify. Yan. Pagka-click mo ng modify, mapupunta ka sa edit word 32-bit value. So, yon. So, pagka-click mo nun, makikita mo doon sa may value data, wala pang nakalagay na 1 dyan ha. Ako na kasi naglagay kaya may 1 dyan. Pero walang nakalagay dyan. Ikaw mismo maglalagay nun. Okay? So, lagay mo yung 1 doon and then pagkatapos nun is okay na. Yan. Yun lang po. Sana may natutunan kayo sa discussion or report na ito. Muli ako si Lorenzo sa FRN niya. Then, thank you sa pakikinig. Bye-bye!